ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala sa unahan o sa gitna ang pagsisisi. Lagi itong nasa huli, mga kapuso. Kaya naman upang maiwasan itong maranasan ay huwag nating susubukin ang kapalaran. Ikaw, kabarangay, meron ka bang hiling na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang humiling sa Diyos ng isang bagay na gustong-gusto ninyo, pero hindi pa tamang panahon para ipagkaloob niya? Ako kasi ay oo. Umabot din sa puntong nagmakaawa na ako sa kanya na ibigay ang bagay na yon at nangako na kapag tinupad niya, ang kahilingan ko ay aalagaan at iingatan ko yon hanggang sa kamatayan ko. Hindi ako tumigil sa pagdarasal ng bagay na gusto ko dahil pag huminto ako, ibig sabihin na hindi na yon mahalaga sa akin. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Maricon, 32 years old at taga Marikina. May asawa ko si Daniel na nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang private company sa Ortigas. Ako naman ay nasa bahay lang. Ang pinagkakabalahan ko ay gumawa at magbenta ng mga kakanin tulad ng biko, puto at maha blanca para kahit papaano ay may libangan ako. Bukod doon ay naging fan na rin ako ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut, dahil nalilibang ako sa pakikinig ng mga kwento ng mga kabarangay natin. Doon ko na nga naisipang magpadala ng sulat sa inyong email address at umaasa ako na maitampok ninyo ito, Papa Dudut. Magsisimula ang istorya ko noong 2021, buwan ng Marso, kung saan ay third wedding anniversary na namin ni Daniel. Pero kahit na ganoon na kami katagal na kasal ay hindi pa rin makabuo. Kaya wala pa rin kaming anak na masasabi naming amin. Meron kasi akong PCOS. At sinabi na sa akin ng OB ko na magiging challenging daw ang pagbubuntis ko. Hindi ko yon pinaniwalaan dahil marami naman akong kaibigan na nag-diagnose ng parehong sakit. Pero may mga anak naman sila. Kaya nga buo ang pag-asa namin ni Daniel na magkaka-baby rin kami, lalo na at pareho namin gusto at hinihiling yon. Han? Ano nangyayari, Han? Bakit ka umiiyak? Kasi negative na naman tong pregnancy test ko, Han. Akala ko meron na. Akala ko nakabuo na tayo pero wala pa rin pala. Nakakainis naman. Kumalma ka lang muna. Paano ko hihinahan kung hanggang ngayon di pa rin kita mabigyan ng anak, Daniel? Wala naman kaso sa akin yun eh. Anong walang kaso? So sinasabi mo na ayos lang sa'yo na wala tayong sariling anak? Gusto kong magkaanak tayo. Pero kung hindi pa pinagkakaloob ng Diyos, anong magagawa natin? Kaya kumalma ka na. Kung bakit kasi sa dinami-dami ng mga tao kasama pa tayo sa mga minamalas na di magkanak. Tapos yung iba dyan na wala namang kakayahang buhayin yung mga anak nila, sila pa yung pinagkakalooban.
Wala tayong kasalanan. Pero di ko rin alam kung bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong baby. Alam ng Diyos na handa na tayo. Na gustong-gusto na natin, Han. Alam niya pero parang di naman siya nakikinig. Hindi totoo yan. Nakikinig ang Diyos. Kung nakikinig siya, bakit di pa niya tayo binibigyan ng anak? Buti pa yung mga kapatid ko dala-dalawa, tatlo-tatlo. Yung mga kapatid mo, meron pang ang 5. Tapos tayo kahit isa, wala pa rin. Ang unfair naman. Basta wag lang tayong tumigil sa pagdarasal na sana magka-baby din tayo, Han. Kulang pa ba yung mga dasal natin? Gusto ba ng Diyos pumunta tayo sa simbahan at manikluhod sa Kanya para lang marinig niya yung mga panalangin natin? Kasi kung oo, sobra naman siya sa atin. Kahit isa lang namang anak, Han. Kahit isa lang. Bakit di pa sa atin mabigay-bigay? Huwag ka nang umiyak, Han. Pati ako naiiyak na rin eh. Natatakot lang kasi ako. Natatakot saan? Na hindi ka mabigyan ng anak. Tapos iwanan mo ako. Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Naisip ko kasi ganun nangyari sa dati kong kaklase nung college eh. Biruin mo. 7 taon na silang magkarelasyon at 4 na taon ng kasal pero wala pa rin silang anak. Ayun. Pinagpalit siya ng mister niya sa iba. At dun pa talaga sa bayarang babae na nabuntis nun. Tapos, may kakilala pa ako na iniwan din ng mister niya kasi di sila nabubuhayan ng baby. Laging nalalaglag dahil di raw makapit. Gustong-gusto na raw magkaanak nung lalaki kaya bumuntis ng iba at iniwan din yung kakilala ko. Hindi naman ako katulad ng mga lalaking yun, no? Kahit na gusto ko nang magkaanak, di ko magagawang iwan ka para lang matupad yung pangarap ko. Gusto ko maging tatay, pero ikaw yung magiging nanay ng baby natin, Han. Baka sinasabi mo lang yan ngayon pero bukas makalawa magbago na isip mo, ha? Baka mamaya makakilala ka ng ibang babae na may kakayahang bigyan ka ng anak. Tapos... Kung gagawin ko yun, edi hindi ko na tinupad yung sinumpaan natin sa altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Tsaka mahal kita, Han. Ikaw yung pinakasalan ko. Ikaw yung gusto ko maging nanay na magiging anak ko. Ngayon kung wala pa talaga o kung hindi talaga tayo pagkakalooban ng anak, ayos lang basta magkasama tayo. Buo na rin naman yung pamilya natin kahit tayong 2 lang. Iba pa rin yung may anak, Han. Lalo na yung nanggaling sa atin kasi mas lalong magiging masayang pamilya natin. Kaya nga wag tayong mapagod sa pagdarasal sa Diyos. Magtiwala tayo sa magagawa niya at wag na natin siyang questionin. Kasi naniniwala ako na darating yung panahon na magiging magulang din tayo, Han. Salamat, Han. Di ka talaga pumapalyan ng pag-aani yung nararamdaman ko. Mabuti nandyan ka. Hindi ko kasi alam gagawin ko kung wala ka. Hindi ako mawawala. Lagi mo akong maaasahan. Papadudot mabuti na lamang dahil punong-puno ng pag-asa ang mister ko sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. Malaking bagay yon upang makaya kong harapin at tanggapin ang kakulangan ko bilang isang babae. Kaya naman na-appreciate ko talaga si Daniel ng mga panahon na yon. Doon ko rin na-realize na iba-iba pala ang epekto ng PCOS sa mga babae. Kaya gano'n na lamang ang frustrations at iyak ko nang hindi pa rin kami magkaanak ng mister ko. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang babae. Sabi pa naman sa akin ng mama ko ay tungkulin ng isang babae na bigyan ng anak ang asawa niya. Kaya nga kami umabot sa 9 na magkakapatid pero masaya naman kahit mahirap ang buhay namin. Sa kabila ng lahat ay hanga ako sa mister ko dahil pinatunayan niya sa akin na mahal niya ako at ang pagsasama namin kahit wala pa kaming anak. Hindi niya pinaramdam sa akin na kulang ako at kapalit-palit.
Kaya nga nandun pa rin ang pag-asa ko na balang araw ay mabubuo ang pamilya namin dahil mabibigyan ko na siya ng anak. Hindi rin naman ako tumigil sa pananalangin sa Panginoon na sana ay dinggin niya ang munting kahilingan ko. Nangako ako kung bibigyan niya kami ng anak ni Daniel ay mamahalin namin ito at aalagaan. Sisiguraduhin namin na maibibigay namin ang magandang buhay para sa anak namin sa abot ng aming makakaya. Pero mukhang may ibang plano yata ang Diyos para sa amin. Sinasabi mong gusto mong mag-ampon? Naisip ko lang naman na pwede nating gawin yon. Sakaling di na talaga tayo magka-babyhan. Kung ganon sinasabi mo na hinding-hindi na tayo magkakaanak? Yung sariling atin? Di naman sa ganon, pero… Pero ano? Sabihin mo! Ginawa na natin lahat. Nagdasal na tayo. Sinunod natin yung mga sinabi sa'yo ng doktor mo pero wala pa rin talaga. Ang akin lang, magpakatotoo na tayo. Eh di lumabas din ang totoo mong kulay. Ano bang sinasabi mo? Sabi mo, ayos lang kahit wala pa tayong anak kasi baka hindi pa to yung tamang panahon. Sabi mo, basta wag lang tayong tumigil sa pagdarasal kasi nakikinig naman ng Diyos pero ngayon gusto mo mag-ampon tayo? Wala namang masama sa naisip ko, di ba? Option yun ng ibang mag-asawa na hindi talaga makabuuhan. Pues, ayoko. Ayokong mag-ampon. Ayokong mag-alaga ng batang hindi naman nanggaling sa akin. Akala ko ba gusto mo na magkaanak tayo? Gusto ko nga, pero ayoko nung hindi sa akin galing mismo. Ano bang pinagkaiba nun? Ituturing din naman nating anak yung batang aampunin natin. Basta pakiramdam ko na hindi ko pa rin anak yung bata kahit nasabihin mong ituturing natin siyang parang tunay na anak. Kaya ayoko mag-ampun tayo. Ewan ko sa'yo, Han. Ang unfair mo. At ako pa ngayon yung unfair? Ikaw tong di makapaghintay na magka-baby tayo. Yung totoong atin kasi nanggaling sa atin. Naghintay naman ako At hanggang ngayon umaasa pa rin ako magkakaanak tayo. Pero di man lang pumasok sa isip mo na pwede tayong maging magulang sa ibang paraan? Hindi. At mas lalong hindi pumasok sa isip ko yung sinasabi mong pag-aampon. Ano ba kasing problema mo sa pag-aampon? Marami. Malay ba natin kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa mga ugat ng batang aampunin mo? Baka matigas ang ulo niya paglaki, suwael tapos hindi madisiplina. Tapos paano kung sagot-sagutin na lang tayo niyan pag nagkaisip? O di kaya lapas tangalan bilang mga magulang niya? Sige nga! Naisip mo man lang ba yung mga bagay na yon bago mo gustuhin mag-ampon? Hindi mangyayari yun kasi nga ituturing natin siyang parang tunay na anak. Mamahalin natin siya bilang mga magulang niya, Han. Hindi ganun kadali yon. Paano ko mamahalin yung batang hindi nga nanggaling sa akin? Ikaw lang naman yata ang may issue. Dinadamay mo lang yung inosenteng bata. Siguro kaya di pa rin tayo binibigyan ng anak kasi di ka pa talaga handang maging magulang. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko. Bahala ka na nga dyan. At saan ka pupunta? Daniel, kinakausap pa kita! Doon sa labas. Magpapahangin. Pakiramdam ko nasasakal ako rito sa bahay Hindi ako makahinga. Sinasabi mo ba na ako ang dahilan kung bakit ka nasasakal? Sino pa nga ba? Meron pa ba tayong ibang kasama? Tayong dalawa lang naman yung tao rito sa bahay. Ang sama mo! Papadudot tutol ako sa plano ni Daniel na mag-ampon. Dahil gusto kong maranasang dalhin sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ang magiging anak namin. Saka hindi ko rin mapigilang mag-alinlangan sa gusto niyang mangyari dahil hindi naman namin kadugo yung batang gusto niyang ampunin. Pero sinabi ni Daniel na malayo nilang kamag-anak yon, anak ng second cousin niya na maagang naulila dahil namatay ang nanay pagkapanganak sa bata. At pagkalipas lang ng 1 linggo ay naaksidente sa motor ang tatay nito. Tanging lola noong bata ang nag-aalaga pero matanda na rin ito at sakitin pa. Papadudot kahit na malayong kamag-anak nila yon ay ayoko pa rin at sa huli ni respeto ni Daniel ang desisyon ko pero pinaramdam niya sa akin na malungkot siya dahil sa hindi ko pagpayag sa kagustuhan niya. Nagsimulang lumamig ang pakikitungo sa akin ni Daniel, bagay na kinatakot ko ng husto.
Nag-overthink na naman ako na baka iwanan ako ng mister ko o mambabae siya kasi wala akong kakayahang bigyan siya ng anak. Doon ko na muling inisip yung kagustuhan niyang mag-ampon at kahit na hindi ko masyadong gusto ang ideya ay sumang-ayon na lamang ako. Kinausap ko si Daniel at sinabi ko sa kanya na payag na akong ampunin ang malayong kamag-anak nila, yung pamangkin niya sa pinsan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magdadalawang buwan na yung baby nang mapunta sa amin at aaminin kong kahit papaano ay nakaramdam ako ng saya noong nahawakan ko na rin siya. Pero nandun pa rin yung bitterness kasi hindi namin siya dugot laman at hindi ko kaya ang magdala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Alam ko na maunawaan ako ng mga nanay na nakikinig ngayon sa Barangay LS kung bakit ako nagkakaganito. Life-changing kasi ang pagbubuntis at panganganak, bagay na hindi ko naman naranasan dahil sa kondisyon ko, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay naging masaya pa rin ang pamilya namin nang dumating ang baby boy namin. Kahit papaano ay nakumpleto kami at natupad ang pangarap naming magkaanak. Pero kung may labis na masaya sa amin si Daniel yon, kasi sa wakas ay meron na siyang matatawag na anak. Lalo kong napatunayan kung gaano na nga niya kagusto na magka-baby kami kahit na lagi niyang sinasabi noon na ayos lang ang pagsasama namin kahit na wala kaming anak. Kaya naman nakaramdam din ako ng pagtatampo sa kanya pero hindi ko na lamang pinahalata pa. Sa aming dalawa, si Daniel ang mas naging maasikaso sa baby namin, Papa Dudut. Dami talagang alam nitong BFF ko. Nakakatawa mga sinasabi eh. Han? Han, si baby umiiyak. Teka, reply ako nga muna. Excited na ako sa chika ng bruha. Han, si baby ka ako. Ano bang problema sa batang yan? Ano bang problema? Di mo ba naririnig na umiiyak si baby? Di ko narinig yung iyak niya kasi alam ko tulog lang yan nandito kanina. Na si Papa. Ang sabihin mo, busy ka kasi kaka-cellphone. Ano bang problema mo sa pagsi-cellphone ko? Wala na ba akong karapatang mag-cellphone sa pamamahay na to? Meron. Pero sana unahin mong bantayan yung anak natin kaysa makipagchismisan dyan sa mga kaibigan mo. Daniel naman. Kanina pagsi-cellphone ko pinapakialaman mo. Ngayon pati pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko? Sumusobra ka na yata. Iyak kasi nang iyak si baby. Paano kung kabagin to? Sige nga. Puro ka na lang baby, baby, baby. Wala ka ng bukang bibig kundi ang batang yan. Nakaalibadbaran na ako. Natural. Anak natin to. Hindi ko anak yung batang yan. Ni hindi ko nga yung kaano-ano. Anong sabi mo? Bakit? Aawayin mo ko? Magagalit ka sa akin sa pagsasabi ko ng totoo? Hindi, pero ilalapag ko muna si baby. Tapos mag-usap tayo. Kung aawayin mo lang ako, mabuti pa wag mo na akong kausapin. Pagod na ako maghapon sa pag-aalaga dyan sa batang yan. Hindi kita aawayin. Kakausapin lang kita. Alam mo, sobra ka nung sinabi mo na dapat kong unahin yung pag-aalaga sa batang yon. Buong maghapon ko na nga yung inaalagaan eh. Hindi ko lang narinig na umiyak kung ano-ano na yung sinasabi mo sa akin. I'm sorry, Han. Hindi ko sinasadya. Doon ko lang na-realize na mali nga yung mga sinabi ko sa'yo. Mali talaga. Akala mo kasi wala akong ginagawa sa bahay na to bukod sa pag-aalaga dyan sa batang yan. Baka nakakalimutan mong kulang pa yung maghapon kakalinis at kakaluto para lang may makain tayo. Minsan nga di pa ako nakakapaligo kasi panaiyak niyang ampon mo. Pwede bang wag mo siyang tawaging ampon? Anong gusto mong itawag ko sa kanya, anak? Hindi nga kami magkaano-ano. Kahit na. Inampon natin siya para ituring na anak. Kaya anak ang itawag mo sa kanya. Bakit mo umiiyak? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Wala. Pero masakit yung sinabi mo. Sorry, okay? Nabigla lang ako. Hindi ko naman sinasadya.
Diyan ka magaling. Sa pagsusorry tapos uulitin mo na naman. Hindi mo ba naisip na nag-a-adjust pa lang ako sa pagdating ng batang yan? Tapos gusto mo na agad tanggapin ko siya bilang anak ko? Akala ko kasi ayos lang sa'yo. Kasi pumayag kang ampunin natin siya. Pumayag nga ako, pero di ibig sabihin pipilitin mo na akong maging nanay niyang batang yan. Ano pa palang silbi nun kung hindi mo kikilalaning anak yung bata? Kaya nga bigyan mo ako ng time. Huwag mo akong madaliin, saka di ko naman pinababayaan yung bata eh. Inaalagaan ko siya, inaasikaso, kaya ano pa bang problema mo doon? Sorry, Han. Alam ko namang ginagawa mong lahat para sa anak natin. Pati ako inaasikaso mo. Sorry kasi hinusgahan kita at pinilit. Hindi na mauulit. Hindi na talaga kasi malapit na akong magtampo sa'yo. Iniisip ko tuloy na mas mahal mo yung ampon mo kaysa sa akin na asawa mo. Papa Dudut, mahal ko naman yung baby namin pero hindi buong buo. Dahil para sa akin ay hindi ko pa rin siya tunay na anak. At ang hirap lang tanggapin ng bagay na yon, kaya nga pinakiusapan ko si Daniel na bigyan ako ng panahon para makapag-adjust. Kapag pumapasok siya sa trabaho ay ginagampanan ko pa rin naman ang tungkulin ko sa bata bilang nanay. Pero aaminin kong hindi ako gaanong ka-dedicated na gawin yon sa kanya. Hindi ko kasi siya masyadong gusto at mas madalas akong makakita ng mga bagay na kinaiinisan ko sa kanya kesa kinatutuwaan. Mas naging madalas nga na irritable ako sa baby namin at maging kay Daniel. Kaya lagi na rin kami nag-aaway ng mister ko. Pero sa huli sinusuyo niya pa rin ako, Papa Dudut, at pinagpapasensyahan. Hindi niya ako matiis at lagi niya rin akong kinakausap ng masinsinan tungkol sa mga bagay na dahilan kung bakit hindi ako masyadong affectionate sa baby namin. Pero hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa bata kahit nag-isang taon na siya sa amin. Isang beses ay iritang-irita na naman ako sa kanya. Pero yun na pala ang simula ng malaking pagbabago sa buhay at pamilya namin ni Daniel, Papa Dudut. Oh my gosh! Daniel, halika rito! Ano ba yun, Han? May nangyari ba sa'yo? Wala! Ay, meron pala! Meron nangyari sa akin at sigurado akong matutuwa ka kapag nalaman mo. Matutuwa ba talaga ako? Bakit ka naiiyak dyan? Hindi lang kasi ako makapaniwala na dininig na ng Diyos yung matagal na nating panalangin. Oh, tingnan mo tong pregnancy test. Dali, tingnan mo. Patingin nga. Totoo ba to? Oo, Han. Totoo yan. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ka? Magkaka-baby na ulit tayo? Oo, pero this time yung galing na talaga sa atin, Han. Woohoo! Salamat sa Diyos! Kasi tinupad niya yung hiling natin. Oh, bakit ka naman naiiyak dyan? Di ba dapat masaya lang tayo? Oo nga, pero di ko mapigilan eh. Masaya naman ako pero kakaiba lang yung kasiyahan ko kasi sa wakas magkakaanak na tayo, Han. Naranasan ko na rin naman maging ama simula nung dumating yung panganay natin. Kaya nga lalo ko na-excite na maging tatay ulit. Ako rin. Excited na ako maging nanay sa baby na nanggaling sa akin, Han. Matagal ko na kasing pangarap na maranasang magbuntis tapos nagkatotoo na. Kumpleto na ang pamilya natin. Matagal na kumpleto ang pamilya natin. Madadagdagan lang ng miyembro kaya mas magiging malaki. Sigurado ako matutuwa ang panganay natin kasi magiging kuya na siya. 1 taon pa lang naman siya. Hindi pa niya maiintindihan yon. Sa bagay, pero excited lang akong ibalita sa kanya. Ikaw talaga? Unahin mo munang sabihan yung parents at mga kapatid mo. Sigurado ako na matutuwa sila pag nalaman nila yung magandang balita. Lalo na sina mama at papa, tagal na nilang gustong magkaanak tayo. At natupad na naman yun.
nang dumating sa buhay natin ang panganay natin, Han. Oo nga, pero iba pa rin naman yung totoong galing sa atin talaga. Sa bagay, may punto ka rin naman. Alam mo, siguro nakita ng Diyos na handa na tayo maging magulang nung nag-ampun tayo, kaya pinagkalooban na niya tayo ng anak. Ha? Ganun ba yun? Pakiramdam ko lang. Bakit? Mali ba ako? Di naman sa ganun, pero pwede bang wag mo muna masyadong i-involve dito yung panganay natin? Bakit naman? Anak natin siya. Alam ko naman yun, pero gusto ko lang yung tayo-tayo lang muna. Ikaw, ako, saka yung magiging baby natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam. Basta. Labo mo naman, Han. Yung panganay na naman natin yung pinagdidiskitahan mo. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Hindi ko siya pinagdidiskitahan, no? Yun kaya yung tono mo. Pinagsasabi mo. Masyado ka lang advance mag-isip. Saka ayang ka na naman eh. Mas kinakampihan mo na naman yung batang yun kaysa sa akin na asawa mo. Malamang nakampihan ko siya. Wala pa naman siyang kakayahang ipagtanggol yung sarili niya. Ikaw tong matanda. Ikaw dapat mas nakakaintindi. Gusto mong i-echipwera yung panganay natin, anak din naman natin yun. Ay, pag-aawayan pa ba natin to? Kasi kung oo, sayang naman yung magandang balita, di ba? Ikaw kaya nag-umpisa. Huwag mo ibalik sa akin yung sisi. Ang saya-saya lang natin kanina tapos kung ano-ano na yung sinasabi mo dyan. Papa Dudut, nagkatampuhan kami ni Daniel ng araw na yon pero naayos din naman kalaunan. Ako ang nagsorry sa kanya kasi alam ko na na-offend ko siya sa mga sinabi ko. Hindi lang din talaga napigilan ng bibig ko. Ayoko kasi talagang isali ang panganay namin sa kasiyahan naming mag-asawa. Alam ko na medyo selfish yon pero ewan ko ba. Kahit na noong nag-isang taon na sa amin ang batang inampo namin ay hindi pa rin ganong kalapit ang loob ko sa kanya. Pero isang himala talaga na nabuntis ako kaya naman nagpasalamat kami ng husto sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng anak. Napakasaya ko lalo na noong nalaman kong may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para alagaan ang magiging anak namin ni Daniel at nagdoble pa nga ang kasiyahan namin nang may makumpirma kami sa first ultrasound ko. Kambal ang pinagbubuntis ko. Ganon na lamang ang galak at excitement namin ni Daniel dahil sa dobling blessings na pinagkaloob sa pamilya namin. Hindi na kami makapaghintay sa pagdating ng mga anak namin at nadagdagan lang ang happiness nang ibalita namin yon sa pamilya namin. Pero syempre hindi nawala ang mga nagtanong kung ano daw ang plano namin sa batang inampo namin ni Daniel. Walang plano ang mister ko dahil malapit siya sa bata. Pero ako sa totoo lang, Papa Dudut, gusto ko nang isaoli yung batang yon sa pinanggalingan niya dahil magkakaroon na rin naman kami ng mga anak ni Daniel na masasabi naming galing sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mas lalong naging malayo ang loob ko sa panganay namin at ang lagi kong excuse ay buntis ako. Kaya si Daniel na lamang ang nag-aasikaso sa bata lalo kapag day off niya. Kaya ang nangyari, Papa Dudut, ay lalo silang naging close. Bagay na kinaiinisan ko kasi hindi naman namin anak ang ampong yon. Nagtanim ako ng galit sa bata hanggang sa dumating ang araw na isinilang ko na ang kambal namin. Bumalik ang labis na saya sa pamilya namin at napasabi ako sa Diyos na wala na akong mahihiling pa. Pero kasabay noon ang pagbabalik din ng matinding kagustuhan ko na mawala na sa landas namin yung ampo namin dahil nga may mga anak na kami ni Daniel. Naisip ko na kahit na anong gawin ko ay hindi ko talaga siya magugustuhan at hindi ko rin siya ituturing na parang tunay na anak. Hindi ko siya mamahalin katulad ng pagmamahal ko sa mga anak ko, Papa Dudut.
Diyan nga Han. Sige pa, diinan mo pa. Dito ba? Oo, sige, salatin mo pa. Ayan, sige pa. Ang sarap. Grabe, parang ang dami-dami mo ng lamig sa katawan. Baka kailangan mo na magpabento sa masadya. Di na to kaya ng hilot ko. Baka nga, pero laking tulong na rin naman ang masahe mo. Nabawasan sakit ng katawan ko. Thanks Han, the best ka talaga. Naku, nang bola pa. Hindi kaya bola yon. Hindi ka nga rito, tabihan mo ako sa kama. Hoy, baka ano na naman yung pinaplano mo ha? Alalahanin mo, masakit katawan mo. Oo, pero pagdating sa loving-loving, ayos na ayos pakiramdam ko. Tumigil ka nga, Daniel. Ito naman, parang binibiro lang eh. Ay, pero alam mo, ang saya-saya ko. Bakit naman? Kasi ang laki na ng pamilya natin. Simula nang dumating yung kambal, nadagdagan ng saya sa bahay natin. Pero syempre, nadagdagan din yung ingay, lalo na pagsabay silang umiyak. Oo nga eh, wala na akong mahihiling pa kasi kumpleto na tayo. Matagal na tayong kompleto simula nang dumating yung panganay natin, Han. Siya ang bumuo sa pamilya natin. Siya ang nagturo sa atin kung paano maging magulang. Napapansin ko, paborito mo talaga yung batang yon, no? Ha? Siyempre, anak natin yon. Hindi natin anak yon. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin na magsisimula ka na naman ng away. Wala akong sinisimulang away dito. Sinasabi ko lang yung napapansin ko. Lagi mo na lang bukang bibig yung batang yun eh. Puro na lang siya. Eh paano naman yung mga anak natin? Pansin ko bihira mo na lang kargahin yung kambal. Paano ko kakargahin? Madalas naman tulog lang sila. Kahit na. Paggising sila saglit mo lang pansinin kasi madalas mong kalaro yung ampon mo. Hindi siya ampon. Anak natin siya. Hindi mo ako mapipilit at tratuhing anak yung batang yun kasi pag bali-baliktarin mo man ang mundo, ampon pa rin siya. Alam mo, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Medyo matagal-tagal ko na rin tong iniisip. Ano yun? May mga anak na tayo, di ba? Yung totoong galing sa atin, kaya bakit di mo na lang ibalik yung ampon mo sa pinanggalingan niya? Ano bang sinasabi mo, Maricon? Hindi naman natin siya kailangan kasi may mga anak na tayo. Ayoko rin sa batang yun. Naiinis lang ako pag nakikita ko pagmumukha niya. Kaya pwede ba, ibalik mo na yun sa pamilya niya? Siraulo ka ba? Siraulo na kung siraulo pero ayoko sabi sa batang yan. Ikaw lang naman may gusto dyan eh. Siguro anak mo sa ibang babae yan, no? Anak ng... Sige, subukan mo akong saktan. Ipapabarangay kita. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Bakit ganyan yung naiisip mo? Iniisip ko lang naman yung pamilya natin. Gusto ko tayo-tayo lang. Ayoko may kaagaw sa atensyon yung mga anak natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, isoli mo na yung bata. Kung makapagsalita ka, parang nanghiram ka lang ng laruan ah. Alam mo kung di ka pa titigil sa kakasalita, baka mapikon na talaga ako sa'yo. Hindi talaga ako titigil dahil kung pikon ka na sa akin, mas pikon ako dyan sa ampon mo. Peste, panira ng pamilya. Baka nakakalimutan mong pumayag ka na ampunin natin siya. Hindi ko nakakalimutan pero napilitan lang talaga ako nun. At ngayon na may anak na tayo, hindi na natin siya kailangan. Papadudot, inaasahan ko nang tututol si Daniel sa naisip ko pero hindi ko akalain na magagalit siya sa akin ng husto. Pero kung galit siya ay mas galit ako dahil may favoritism siya. At kahit na tinanggi niya yon, hindi pa rin ako naniwala. Buo pa rin ang loob ko na isauli niya ang bata sa lola nito dahil may mga anak na kami. Pero naging matigas si Daniel kaya binantaan ko siya. Nalalayo ako at isasama ko ang kambal. Isang araw ay nagulat na lamang si Daniel na nakapag-impake na kaming mag-ina. Plano ko nung umuwi sa bahay ng parents ko dahil ayokong makasama sa bahay namin yung ampon niya. Pinigilan kami ng mister ko pero hindi ako nagpaawat lalo na nung dumating na ang mga magulang ko para sunduin kami. Maging sila isang ayon sa gusto ko na ibalik na lamang sa pinanggalingan nito ang panganay namin pero dahil nagmamatigas si Daniel ay gusto ko siyang turuan ng leksyon. Pinapili ko siya kung kami ng kambal o ang ampon niya. Hindi siya noon nakapagsalita at yon ang naging hudyat ko para iwanan namin siya, papadudot.
Sa huli walang nagawa si Daniel kundi ang panoorin kaming umalis sa bahay ng araw na yon. Kaso noong mga sumunod na araw, pumunta siya sa bahay ni Mama at Papa para makipagbati sa akin at suyuin ako. Pero pinanindigan ko pa rin ang gusto kong mangyari. Kaya wala nang nagawa si Daniel kundi ang sumunod sa akin kaysa naman tuluyang kaming mawala sa kanya. Willing talaga ako makipaghiwalay sa asawa ko kung hindi niya ibabalik yung bata sa pinag-ampunan namin. Noong naibalik na ni Daniel ang bata sa lola nito ay bumalik na rin ako sa bahay kasama siya. Muling naging masaya kami kasi dahil sa wakas ay buo na ang aming pamilya. Pero hindi yun nagtagal dahil 1 linggo pa lamang ang nakakalipas ay dinapuan ng malalang sakit ang mga anak namin. Nagsimula lang yon sa madalas na pag-ubo at pagkakaroon ng sipon, gawa ng papalit-palit na panahon. Hanggang sa lumalayon at nauwi sa pulmonya, dahilan para maospital ang mga baby namin. Nanatili rin kami doon ng 3 araw bago unang binawian ng buhay ang isa naming anak. Tapos 9 na oras pagkalipas noon, sumunod namang namatay ang kakambal niya. Mga anak, gumising kayo! Daniel, luminahon ka lang. Paano ko hihinahon? Nawala na sa atin yung isa nating anak, tapos sumunod naman yung kambal niya. Wala na. Wala na tayong mga anak. Pero kahit magsisigaw ka pa dyan, hindi na sila mababalik sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Umalakha kasi namatayin tayo ng mga anak? Siyempre hindi. Para ka naman tanga eh. Ako pa yung tanga? Ako ba may kasalanan kung bakit maagang binawi sa atin yung mga anak natin? Sinasabi mo bang kasalanan ko? Sino pa nga ba? Ikaw yung lagi nilang kasama. Siraulo ka pala eh. Sige, hampasin mo ako. Sige, lakasan mo pa. Kapal na mukha mong sisihin ako. Sino sisisihin ko? Yung kapitbahay? Yung mga magulang mo? Eh, ikaw yung nanay. Kaya nawala sa atin yung mga anak natin. Kasi pinabayaan mo. Alam ng Diyos na hindi ko pinabayaan yung mga anak natin. Kaya wala kang karapatan na isisi sa akin yung mga nangyari. Ikaw nga itong madalas wala kahit araw ng day off mo. Mas gusto mong pumasok sa trabaho. Hindi mo nga ako matulungan sa pag-aasikaso sa mga bata tapos ako pa sisisihin mo. Hindi ko lang matanggap na wala sila sa atin ng ganun kabilis. Marami pa tayong pangarap para sa kanila eh. Pero bakit ganun? Bakit ganun? Hindi ko rin alam. Ewan ko. Alam mo kung anong naiisip ko? Na baka binawi sa atin yung mga anak natin. Kasi nakita ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat maging magulang. Ano bang pinagsasasabi mo? Paano hindi tayo karapat-dapat ang tagal-tagal na natin gustong magkaanak? Oo nga. Kaya niya tayo binigyan ng anak nung nag-ampun tayo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo minahal yung bata. Kaya nung pinagkalooban niya tayo ng mga anak, binawi rin niya agad sa atin. Kasalanan mo talaga to kasi may favoritism ka. Ikaw rin naman may favoritism ka. Mas mahal mo pa yung ampun mo kaysa sa mga anak natin. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit natakot ako na pag lumaki yung mga anak natin na sila pang mamalimos ng atensyon at pagmamahal sa tatay nila? Hindi mangyayari yun kasi pare-pareho ko silang mahal. Hindi yun ang nakikita ko, Daniel. Kaya wag na wag mo akong sisisihin sa nangyari. May kasalanan ka rin. Hindi lang puro ako. Wisit namang buhay to. Pinagkalooban nga tayo. Binawi rin agad. Wala na yung mga anak ko. Hindi lang ikaw ang nawalan ng anak. Ako rin. Baka nakakalimutan mo nga ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko ng 9 na buwan.
Ang tagal ko silang hinintay. Tapos mawawala lang sila sa atin sa isang iglap. Kaya nga! Parang hindi ko na kaya. Paano pa tayo magpapatuloy kung ang sakit-sakit nung nangyari? Pakiramdam ko na wala na ako ng dahilan para magpatuloy. Nawala na ako ng pag-asa na mabuhay. Sobrang sakit mawalan ng mga anak, Papa Dudut. Parang kaming pinatay ng paulit-ulit ni Daniel dahil binawi agad sa amin ang aming kambal. At kahit na umiyak pa kami ng dugo ay alam naming hinding-hindi na sa amin maibabalik pa ang mga anak namin. Pero sa kabila ng lahat ay kinaya pa rin namin ni Daniel na mairaos ang burol at libing ng mga anak namin. Mabuti na lamang at nasa tabi namin ang aming mga magulang para magsilbing sandigan naming mag-asawa. Hinang-hina na kasi kami at hindi na namin alam ang mga gagawin, Papa Dudut. Napakahirap ng mga unang araw at linggo matapos mailibing ang mga anak namin. Hindi kasi kami nagkikibuan ni Daniel at para bang hangin lang kami sa isa't isa pag nasa bahay. Magkatabi nga kami sa kama kapag natutulog pero magkatalikuran naman kami dahil ayaw naming makita ang bawat isa. Pakiramdam ko ay sobrang naging malayo ang loob namin ng asawa ko at kamuntik na nga kaming maghiwalay. Umabot sa punto na umuwi ako sa bahay ng parents ko para doon muna magstay habang hindi pa kami parehong naghihilom ni Daniel. Malaking bagay yung espasyo namin sa isa't isa para mapag-isipan ang mga nangyayari sa buhay namin. Hindi nga nagtagal ay nagkapatawaran kaming mag-asawa at muling nagsama sa iisang bubong, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay pinipilit naming umusad ni Daniel. At kahit na mahirap gawin yon matapos ang mga nangyari ay pinili pa rin naming magpatuloy. Marami kaming pinagsisisihan. Lalong-lalo na ako. Narealize ko na baka tama siya nang sabihin niya sa akin kaya binawi sa amin ang mga anak namin ay dahil nakita ng Diyos na hindi pa ako handang maging isang ina. Kasi kung handa na ako ay hindi ko ipagdadamot ang pagmamahal ko sa isang bata at ituring ito na sariling anak kahit na hindi ito nanggaling sa akin. Nalulungkot lang ako kasi huli na bago ko yon napagtanto. Pero umaasa ako na sana'y bigyan pa rin kami ng Diyos ng pagkakataon na maging mga magulang kami ni Daniel. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, nawa ay kinapulutan po ito ng aral ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung mapili po ninyo ang istorya na maitampok sa programa ninyo. God bless po sa Barangay Love Stories. Number 1 po ang Barangay LS 97.1 sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1